praying na patuloy na yung magiging live stream ng ating church to reach more people sa ating pananambahan. Okay, so welcome po sa inyong lahat. And uh, meron po tayong sinimulan na series in Life in Motion. Ano ba yung Life in Motion? There are issues in life na pinag-aaralan ho natin sa aklat ni James. And part 1 na pinag-usapan natin last week ay yung mga trials. No? So, pinag-usapan ho natin doon that problems and trials ay mga panlabas. Subalit ngayong araw na ito, pag-uusapan ho natin kabaligtaran ng trials, temptation, mga tukso. So ano ba yung pinagkaiba ng trials at temptation? No? So ang temptation ho kasi pangloob. No? Kaya maganda ho yung topic ho natin. Makinig ho tayo at nawa mag-aral ho tayo ngayong araw na ito ng ating pananambahan. So merong isang Roman mahusay na tawag na yung mga conqueror. Ang pangalan niya si Antony of Rome, no? Si Marcus Antony or Mark Antony of Rome. At may kinote ang kanyang tutor, ang sabi, "O Marcus, O colossal child, able to conquer the world but unable to resist temptation." So isa ho si Marcus na general ni kung hindi ako nagkamali ni Caesar, at sa kanya napunta ang Rome. Nahati ang empire ng Rome sa 3 general at kay Marcus napunta ang Rome. Nakita ng tutor niya na napakatindi ng potential ng batang to. So balit, bagamat he was be able to conquer the world, siya ang second in command because I think he's a nephew of Caesar, ay nabitag ho siya sa tukso. At ang binitag ho sa kanya ay yung adulterous relationship niya kay Cleopatra. Nawala ang kanyang wife, yung place niya sa mundo na maging world leader, and ultimately yung adulterous life niya, relationship with Cleopatra. Ang ending niya, nagpakamatay po siya. Ano? So nag-suicide po siya. So ang tukso ay isa sa pangloob or mga desires na nangyayari sa tao. At yan yung titignan ho natin ngayon, no? Sa aklat ng James, chapter 1 verse 13 to 18. So, pag pinag-aaralan ho natin ang Book of James, ito ay sulat ng kapatid ni Jesus. He was nakakilala siya sa Panginoon after the resurrection of our Lord Jesus Christ, and he becomes one of the pillar of the church in the Jewish, sa mga Hudyo. At nakakatuwa dahil pag tinitignan ho natin yung pagkakaiba ng sulat ni James at ni Paul, ang sulat ni Paul ay lalong nagpapatibay sa mga sulat ni Apostol Pablo at nagpapakita ng practicality ng pananampalataya. Siguro na sinusulat ni James ito upang tanggalin ang mga religiosity ng mga Hudyo at magbigay ng practical na angkop ng pamamaraan ng relihiyon at pananampalataya. So, basahin ho natin ito. Santiago, Kapitulo 1,
talatang 13 hanggang 18. Okay? Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang kaniyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. So, 3 bagay about temptation ang titignan ho natin ngayong hapong ito. Unang-una, no? Yung mga katotohanan tungkol sa tukso, facts about temptation. So, ano ba yung mga katotohanan sa tukso? Katulad ng trials, temptation is predictable. Ang tukso ay tiyak. Ganun rin po ang trials Tiyak na may mga pagsubok. Ganun rin po sa tukso. Ang tukso ay tiyak. No, sabi sa talatang 13, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. So, temptations entice to do wrong by promise of gain or pleasure, sabi ni Webster. So, anong pagkakaiba nito? No? While trials are meant for us to grow, temptation promise gain of pleasure. Nagbibigay ng panandali ang kasiyahan. Ano ang ginagawa ng tukso, ng mga temptation, no? Kaya mahalaga, dahil isa sa pinakamatinding enemy ng tao sa sa lust of the flesh, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yung lust ng flesh ay sexuality ho yan. Yung lust of the eyes ay pride, at ang the pride of life ay ang materialism, no? So makikita ho natin, ito ay tumutukso ho sa atin na gawin ang panandaliang kasiyahan. Kaya pagka humaharap ho tayo sa mga temptation, tandaan ho natin, nakapaligid ho sa atin yan, no? Yung tukso ay nandyan po lagi. At importanteng i-recognize po natin na bawat isa sa atin may mga kahinaan na pwede po tayong matukso. Ikaw, ako, bawat isa po sa atin ay tiyak na pwedeng matukso. Kaya isang malaking ikakapahamak ng tao kapag lumalapit ho tayo sa tukso, no?
At hindi rin totoo yung sabi ng isang awit na tukso, layuan mo ko. Tayo ang dapat lumalayo sa tukso. Kasi ang ginagawa ng tukso is meant to really give us pleasure. No? Usually, pagka pleasure ho, gusto ho ng mga tao ho yan. No? Pleasure sa pagkain, pleasure sa mga papanoorin, pleasure ng media. No? We really need to recognize kung ang mga ginagawa ho nating pleasures or desires ay napupunta na sa tukso. No? So, don't get me wrong, ang tukso ay hindi pa kasalanan. Ano? Kasi pag tinignan ho natin sa Bible, nung si Jesus ay he was tempted at all areas in life, sa food, tinukso si Jesus. Sa pride, tinukso siya. No, worship me, sabi ni Satan. And but in every area, Jesus was tempted, but Jesus did not yield. Kumbaga, hindi nagkasala ang Panginoon. So, ang tukso, hindi pa kasalanan. No? Pero, tiyak tayo, may temptation. Every one of us can be tempted. Kaya lang, ang mainam, alam natin that we can be vulnerable to temptation. At dapat, tignan natin to as isang bagay na dapat we will take it a caution. Dapat tignan na natin kung yung temptation ko ba napupunta na sa kasalanan? Napupunta na ba sa pagkakasala? To kasi temptation can lead to sin. Pag hindi ho natin na nalayuan ang tukso. So ano pa yung facts about temptation? So ang tukso hindi ho galing sa Diyos. So, ulitin ko, no? Ang tukso ay hindi mula sa Diyos. Ikalawang punto ho natin dito sa temptation. Ano? Na ang mga katotohanan tungkol sa tukso. Facts about temptation. Ikalawang punto ho natin, ang tukso ay hindi mula sa Diyos. No? Sabi po rito, sa talatang 13, huwag sabihin ng sino man pagka siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Because ang tukso ay natural sa tao. No? Ang tawag ho dyan, desires. No? We have desires. No? Ang bawat tao ay meron tinatawag na mga desires. No? So, whenever tayo ay natetempt, it is never our desires. Binigyan ho kasi tayo ng free will ng Panginoon eh. No? To choose, pumili, mag-decide. Kaya yung ating what you call this, yung ating mga desires ay pwedeng maging selfish desires. Kaya nagiging tukso. Okay? So, sabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. So, natural sa tao na ibaling every time we commit sin o magkasala ho tayo sa ibang bagay. So,
when we go to Genesis 3 verse 12, ano yung nangyari nung natukso yung ating mga unang mga magulang, no, si Adan at Eva? Meron silang sinabi po rito sa talatang 12, sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay nyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. So, whenever we are prompted of desiring something at napunta na sa kasalanan yung naging selfish desires, natukso na po tayo, natural sa tao na ibaling yung sisi sa iba. No? Ibaling sa iba yung sisi kapag ka nagkakasala. So, natural instinct ng tao po yan. Ginawa ni Adan at Eva at ginagawa rin po natin. No? Because whenever we are tempted, sasabihin natin, bakit ako tinutokso ng Diyos? Sinisisi natin ng Diyos. Alam niyo po ba na whenever na sinisisi ho natin ng Diyos, sinasabi ho natin na ang Diyos ang nagtutukso ho sa atin. Mali po. Meron ho kasi tayong mga desires. At ito yung isa sa pag-uusapan pa ho natin. No? Kasi nanggagaling ho sa atin yung mga desires. Now, desires are not sinful. No? Hindi pa nga ho kasalanan yung desires. Nagiging kasalanan po yun pag halimbawa sexual desires. No? Natural na nagkakagusto ang isang lalaki sa isang babae. Natural lang ho yun. Pero the moment ang isang lalaki pinagnasahan ng isang babae, karoon na siya ng sexual desires do sa babaeng yon, and ultimately gumawa siya ng kahalayan dun sa babaeng dinidesire niya na wala sa panahon, wala pa sa edad, or wala pa sa consent ng babaeng yon, rape na ho yun, nang rape ka. So, anong nangyari? Yung desire mo, napunta na dun sa kasalanan. So, wala ko masamang magkagusto, no, sa isang babae, especially kung lalaki ka, nasa edad ka, and you are looking to have a partner. But the moment yung desire na yan pumunta na sa isang lugar na wala ng consent do sa babae, nagiging destructive na. I am reading a book about Think and Go Rich ni Napoleon Hill. And part of that book is saying that sexual desires are the most powerful of the desires ng tao. It can be destructive. It can lead to richness, productivity, imagination, creativity ng isang tao kapag ka nagamit ng ayos. Kaya nga makita ho natin, wala ho sa Diyos ang tukso. Nasa atin po kasi meron po tayong mga desires, and our desires must be connected to the will of God para nagiging productive ang mga desires po natin. Hindi ho masamang magkaroon ng desires. Subalit, pag ang desires po natin ay naglilid na sa pangsarili, doon na ho pumapasok ang tukso. And definitely, nagiging kasalanan. So let's go to ikatlong punto dito sa number 1. No? Ang tukso ay may proseso. So whenever we yield to temptation, follows a consistent process. Ganito ang nagiging proseso. Sabi din sa talatang 14 at 15, kung di ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat,
Kung magkagayon, ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. So dito makikita natin yung tukso, yung process ng tukso. So ano sabi dito? Ang ugat, no? Ang ugat ay makasariling pagnanasa. So the root of temptation ay yung makasariling pagnanasa. As selfish desires. So nakita niya, pumapasok na ho tayo doon sa sinasabi ko. Yung pagnanasa, selfish desires. So when the internal source, desire, internal, pangloob, and the external force, deception, nalinlang, came together, nagko-conceive ho ito, it takes place. Sabi ni O.S. Hawkins, when the internal source, yung desires, and the external force, deception, nalinlang, come together, ito yung conception, it takes place. So, nagtalik po yung desires, saka yung deception, yung pagkalinlang, nalinlang ka eh. Kaya ako naniniwala maraming mga tao deceive kapag ka natutukso. No? So yung deception na yon at yung pangsariling desire, selfish desire, pag nagtalik po yan, ito yung pinagsisimulan ng kasalanan. No? So ano yung number 2, ang usbong ay makasariling desisyon. So una muna selfish desire, sumunod nagdesisyon, ito ho yung bunga, nag-shoot a sinful decision. So the moment God is quite pagka tayo daw po ay nagkakasala na, nag-decision na ho tayo na mag-yield sa tukso, ang sabi ho is ang Diyos ay hindi na nagiging makatotohanan sa atin kapag ka nandun na po tayo sa punto ng a sinful decision. No? So, only our desires for the creature is real. Yun yung nagiging totoo. Yung nararamdaman mo, yung ginagawa mo sa oras na yon, no, nasisiyahan ka, and the only reality is the devil. So si Satan does not fill us with hatred. Si Satanas, hindi tayo linalagyan ng mga pagkagalit sa Diyos. Bagkus, pinupuno ho tayo ni Satanas ng pagkalimot sa Diyos. Ito po yung nangyayari kapag ka nagkakasala po tayo. No? Nag-yield na ho tayo sa temptation. Yung lust, yung arouse nung oras na yon envelops the mind, at yung will ng tao in a deepest darkness, at yung power of clear determination and decision takes place. So ito po yung nangyayari. Nagsimula po sa ugat, pangkasariling pagnanasa, selfish desires, and then umusbong yung makasalanang desisyon, nag-shoot a sinful decision, at yung bunga na siguradong kabiguan, the fruit, a sure defeat. Kaya sabi sa Romans chapter 6 verse 23, but it also means the death and dreams. No? Yung Romans 6:23, nagbubunga na po yan ng kamatayan. Anong kamatayan? Kamatayan ng pangarap, kamatayan ng mga relationship, ng ambition, reputation, career, ministry, at iba-iba pang magagandang bagay na pwedeng magawa po natin. Kaya alam niyo po,
ang ating imagination, ang ating creativity nasisira, nawawala kapag eto na ho, pumasok na po yung mga selfish desires. No? So mahalagang tignan po natin 'yan, no? Because every one of us is vulnerable to temptation. Ang simpleng ambisyon pwedeng maging ugat ng kasalanan. Ang simpleng desires po natin pwedeng maging ugat ng kasalanan. So, God had given us creativity, imagination. Kaya lang, ito po yung nangyayari kapag pumasok na po yung temptation, nasisira po lahat ito. No? Kasi we are created in the image or likeness of God. Kaya mahalaga ho, tignan ho natin ito. So number 2, no, second point, temptation, ang tukso ay sumasagana sa inconsistent thinking. No? So, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. No? Sa verse 16, padaya, deceive. So, mahalaga, makita natin tong word na deceive rito. Ibig sabihin ng deceive, to be led down a wrong path. The word suggests a picture of a ship that strays off course and wanders from its designated route and leads to shipwreck. Parang barko na naliligaw at nawawala na sa kanyang path na pupuntahan at iyon na shipwreck. Maraming pananampalatayaan na shipwreck dahil nadaya. No? Kaya mahalaga na labanan ho natin yung maling isipan, yung tukso. Sabi po rito, ang matinding labanan ay nangyayari sa ating isipan sa tuwing tayo ay bumibigay sa tukso. Ay naniniwala tayo sa isang kasinungalingan at ang matindi ay sinasabuhay na natin ang mga ito. Balikan ko ho yung creation sa atin, that God created us in His image and in His likeness. And part of who we are is to be creative. No? Part yan, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pangarap, ng mga dreams. Kaya lang, pagka tayo nadaya, dito na pumapasok yung tukso when we are deceived. Kaya, mahalaga na maging marunong ho tayo at makinig ho tayo. Meron ho tayong mga mentors kasi hindi pwedeng baliwalain ang kanilang mga experience. No? Ako pa bilang pastor, meron ho akong mentor. No? At usually, every time merong mga matitinding problema ako mga dinadaanan, I seek the counsel of our mentor. Kasi mahalaga doon sa mga puntong yun, pwede ako madaya. No? At pag ako nadaya, ang mga decision making ko can lead to shipwreck of our life. Kaya mahalaga ho na nagsisik ho tayo ng counsel. No? Huwag tayong padaya, mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, ang sabi po rito. No? Every time meron tayong nakikitang offense sa mga tao, alam nyo, ang daling madaya Pag ho tayo offended, alam nyo yun, when we are offended, it is easy to say na, ito dapat ang tama Bakit hindi natin gawin? No? And every time na adadaya po tayo ng mga yung sinasabi ko nga rito na nadideceive ho tayo. Every time we are being deceived, tinitignan ho natin yung tama. Dapat ito tama ginawa. Bakit nagkaganyan ginawa mo yan?
And then it leads us to judging other people. No, kaya nga pagka tayo huhusga ng mga tao, mahalagang isipin ho natin na maigi kasi we are not to judge one another but to love one another. Especially if a brother or our sisters ay nagkasala, bumagsak sa kasalanan. Madaling mag-judge ng mga tao. Kaya importante na meron ho tayong mga tamang tao sa buhay ho natin and mag-iisip ho tayo. Hello. So mahalaga na meron tayong mga tamang tao at isipin ho natin, no? Kasi mahirap hong ma-deceive. Mahirap ho tayo na nadideceive ho tayo. Ano sabi ng Proverbs 19 verse 11? No, usually, yung mga tao ho kasing mga nagkakasala, bumabagsak sa kasalanan, deceive. Hindi dahil gusto nila sa kasalanan, but usually there are people who are deceived. So pinapaalala tayo ng Proverbs 19:11. Ano sabi? The discretion of a man different his anger, and it is his glory to pass over transgression. Sometimes pagka tayo, pwede rin tayong ma-deceive. No? Kaya mahalaga na we overlook and of dun sa mga bakit itong tao ganito siya? Isipin lang natin, baka may mga pinagdadaanan yung mga tao. Kaya mas tama na hindi ho are kaya husin ng buhay na makasalanan. Amen po. Talatang 17 sabi, itoon ang isip sa mabuti at tama, focus on what is good and true. Sa talatang 17 sabi po, ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. No? So, ito ho yung paraan para magtagumpay ho tayo sa mga temptation. Okay? So, mahalaga ho ito. Kasi pinag-usapan ho natin ng tukso. Unang-una, ito ay tiyak. No? Ang tukso ay tiyak. At if you recognize that temptation are there, hindi ho natin linalayo, hindi natin pinalalayo ang tukso, tayo ang lalayo sa tukso. Ikalawa, ang tukso ay sumasagana sa inconsistent thinking. At ikatlo, tagumpay laban sa tukso. So, mahalaga na ito yung paraan para labanan natin ng tukso. So, number 1, sa talatang 17, Pilipos 4:8, sabi po rito, sa katapusan, mga kapatid, anumang mga bagay sa katotohanan, anumang mga bagay sa kagalang, anumang mga bagay na matuwid, anumang mga bagay na malinis, anumang mga bagay na kaibig-ibig, anumang mga bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, sa kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay na ito.
So mahalaga yung ating pag-iisip. So parang matagumpayan ho natin ang temptation, ituon ang isip sa mabuti at tama. Focus on what is good and it is true. So yun nga sinabi ko kanina no? May mga tao na pasaway sa buhay ho natin. Nakikita natin and nauubos sometimes ang patience ho natin sa mga taong yon. Unawain ho natin. Magbigay ho tayo ng understanding pang-unawa sa mga tao so that we can continue to win people for Christ. Kasi alam nyo, at the end of the day, pagka tayo po, hindi natin inayos ang paraan ng pag-iisip natin sa pagdi-disciple, pag-uwi ng mga tao. Pwede, at may mga pagkakataon na tayo naman ho ang nasa posisyon nila at tayo nangangailangan ng pangunawa. Ganun po yun. Kaya mahalaga na isipin ho natin yung mga bagay na mabuti, kaaya-aya, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalingan, anumang kapurihan sa isip po natin. Kaya mahalaga ho yung creativity of our minds No, nasisira ang diskarte ho natin kapag nag-yield ho tayo sa tukso. Subalit tayo naman ang nakikinabang pag tama po ang isip ho natin. Kaya sabi po ng isang quote na ito, sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, and reap a character. Sow a character, reap your destiny. No? So, mahalaga po yun. So, saan nagsimula? Sa ating pag-iisip. No? Kung may negatibo man ho tayong nakikita na sasagap, itanggalin ho na. Alam niyo po, in our days, we are bombarded by a lot of negative things. Yung issue ng mental health na nakikita ko, maraming mga kabataan ay sobra hong mag-media. Alam nyo ba ang sobrang media is playing God? You are playing God. Nag-God mode ka. Kasi trabaho ng Diyos yan natignan ang affairs ng tao. Biruin mo nasa cellphone mo. Pagkatapos, titignan mo yung buhay na may buhay. Hindi mo naman problema, hindi mo naman kakilala. Scroll ka ng scroll, namumblema ka sa buhay na may buhay. Problema po ng Diyos yan yung affairs ng tao. Ginawa mo, ikaw ang kumuha ng problema ng Diyos. O yun. Kaya mas tama ho yun talagang minamanage lang ho natin yung ating media. Kasi temptation po ng matindi ho yan. Kapag kayo ay sobra ho sa media. And a lot of people are being bombardment in their mentality because they do not pray. Yan, sabi, isipin natin yung mga magagandang bagay. Ba't hindi ka instead manalangin? Ba't hindi ka mag-ayuno? Ba't hindi ka gumawa na tumulong sa ministeryo? So that nagiging pakinabang ang buhay po natin. So ito yung ilang bagay upang malabanan ho natin, ma-overcome po natin ang temptation. Ikalawa, ipamuhay ang mabuti sa tama. Live the good and the truth. So, sa talatang 18, sabi rito, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak na sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. We are born of the Word upang tayo ay maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So, ang ganda ho nito, We need to live for the truth, for the good. Saan ho natin makikita ang mabuti at katotohanan? Sa salita ng Diyos. Kaya we need to fill our hearts with the Word of God. Ano sabi ng awit? 119:11,
Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. How many of us begin our day with the Word of God and end our day with prayer? Di po ba? Kasi ako ganun po eh. Bago ho ako kumain, salita ng Diyos. Bago ako matulog, panalangin. So, importante ipamuhay ho natin ang katotohanan. Sa kalagitnaan, aabutin ho natin yung tao, yung kapwa ho natin, paalalahanan ho natin sila. Kasi I tell you, we are bombarded a lot of negativity in our time. Ilan na lang po yung nabubuhay sa katotohanan. Kristiyano po tayo, dapat nabubuhay ho tayo sa katotohanan. Wag ho natin ipangsantabi. Paglinggo, oras po yan ng pakikinig ng salita ng Diyos. There is no replacement of the Word of God. No? Kahit sabihin mo, kahit sino yung preacher na nasa unahan, we need to listen to the Word of God. We need to study of the Word of God. Ipamuhay. Tapos pag kami natutunan ho tayo, gawin ho natin. Unawain ho natin yung mga tao, mahalin ho natin, at patuloy ho tayong magtanim at tanim ho natin sa puso natin ang salita ng Diyos. So gusto ko magtapos po rito. The difference between trials and temptation. Ano bang kaibahan ng trials at temptation? Now, trials are ordeal, a hardship, something that can be reshape our lives and something that can put our faith to the test. So, ano daw yun? Yung temptation, yung trials daw ay nagre-reshape ng buhay. Subalit, ang temptation is short and brief moments of temporary pleasure intended to weaken our faith. So, tignan ho natin, mas maganda pa talaga, dumadaan ho tayo ng mga trials eh. Ang temptation kasi nagpapahina ng ating pananampalataya. Kasi, kaya nga pala tandaan, every time you are being pleasured, hindi mo masamang mag-celebrate, hindi masamang mag-relax, hindi masamang ang pleasure. Ang katawan ho natin, build po yan. Build po yan sa stress, build po yan mag-relax. Pero, pag sinobrahan mo ang bawat isa ron, it can be destructive to the body. No? So ano pa, trials are never intended to weaken us or undermine our faith. So ang mga pagsubok daw, mga trials, hindi nito tayo pinapahina, bagkus pinapalakas pa ang ating pananampalataya. They are always used by God for good, to change us for the better, and to give us a new hope and assurance. Yun ho yung nagagawa ng trials. Ano naman yung temptation? Temptations are intended to lose our hope and assurance. So, tandaan ho natin, ang tukso, nagtatanggal ng pag-asa at kasiguraduhan. Ikatlo, the goal of trials is to bring our best. Pagka dumadaan ka sa mga trials, bibigay niya yung husay mo, ilalabas yung husay. Well, temptation brings out the beast. Palalabasin yung hayop sa'yo. No? Lahat ng kahayupan, lalabas dyan. Kaya, makita ho natin, yan talagang ginagawa ng temptation. And lastly, the object of temptation is always to bring us down spiritually, to weaken us and destroy our relationship with God. If a-flood yung conscience ho natin, yung relationship natin, yung conscience natin with guilt and hong ginagawa ng mga temptation sa atin, while ang end result ng trials ay pag-asa, kasiguraduhan, paglago, at nagre-resulta ng maganda. Temptation ay kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos, and living a death-like
existence. Yung nabubuhay ka pero parang wala nang buhay, patay. Wala nang kasiguraduhan, wala nang existence. Wala nang tunay na ligaya sa pamumuhay. Yun po ang ginagawa ng temptation. So mahalaga mga kapatid na tignan ho natin na ang tukso ay dapat linalayuan, no? Tayo ang lumalayo o hindi ang tukso. No, alam ho natin 'yan if we are already tempted, nandun na po tayo at wag na ho nating hayaan na mamunga ang tukso dahil ito ay naglilid sa kamatayan at pagkalayo sa Diyos, no? So I like to invite you to a prayer. Sino man dito na dumadaan sa mga tukso, no, or you are yielding into temptation, my prayer is that magkaroon ka ng deliverance, ano, ma-deliver ka sa anuman na mga tukso na yan. And you really need to cut your ties with those sin, no? Kung kasalanan na, namunga na, kasi iyan ay kamatayan na. Kung ikaw naman ay papunta pa lang doon, matutukso ka pa lang, kapatid, deceive ka. At mahalagang magising ka sa katotohanan at makinig ka. You need to be reasonable. You need to know the Word of God because the Word of God is the only antidote to such temptations, no? Kailangan magising ka sa katotohanan at muli ma-restore ka sa Panginoon. Kung ikaw naman ay nasa kasalanan na, you need to repent and go back to God. Magbalik ka sa loob. If you are listening sa live streaming namin ito, I want to pray for you. I want to connect you, no? And kung ikaw ay right now, iyan na yung kalagayan mo ngayon, you need to come back with God. I want to pray for you, Father. I pray sa mga viewers po namin ngayon, nasaan ka man, kung ikaw ay naalubog na dun sa kamunoy ng kasalanan, I pray that God will wake you up. You will have a decision to come back to God and repent of your sin. Nandito ang mga taong nagmamahal sa iyo, nandito ang church ng Panginoon. You could always reach us, and you have a brother and a sister in Christ who loves you and understand yung mga pinagdadaanan mo. As sabi ko, we are not here to judge, but to love, to give understanding, to overlook every offense in your life. At siguro, season lang yan na bumagsak ka, subalit there is always a time for repentance and always coming back to God. Kung ikaw naman ay gusto mo nang bumigay sa tukso, my prayer is that put the armor, the Word of God in your heart, in your life, so that you can overcome those temptations. Huwag kang padaya, huwag kang padeceive. Check the Word of God, read the Word of God, have fellowship with the righteous. Sabi ng Bible, bad company corrupts good character. If you are corrupted because of those people you are with, get out from that place. Get out from those people. Get out from those places na pinanggagalingan ng tukso. Hindi ang tukso ang lalayo, tayo ang lumayo sa temptation. Huwag natin puntahan. At patuloy, our prayer is that the hand of God will reach you right now. He is here. Nandyan ang Espiritu ng Panginoon.
And God will speak to you right now as we share the Word of God. We want to pray and minister sa iyo, kapatid. God's love is here. The Church of Jesus Christ is here. The Word of God is here, and it is true. We are here to help you. We are here to time to talk, time to pray for you. At alam ko, hindi maikli ang kamay ng Diyos upang ikaw ay pagalingin sa mga nararanasan mo, sa mga kabiguan mo, sa mga frustration mo and deception na dulot ng tukso sa buhay mo. Lord, we pray yung brother or yung sister na bumagsak sa kasalanan o natutukso, I prayed for your healing in their life. We thank you, O God, for your word at patuloy palakasin mo ang bawat isang mga viewer po namin. Lord, salamat po sa iyong mga salita and continue yung word mo ay bumago sa buhay ng mga kabataan, ng mga tao na nandito, especially in our church community of praise. We thank you for your word. Bless your word in Jesus' name. Amen and amen. So if you are listening sa aming live streaming, we invite you sa aming cell group. No, ang church namin, ang community praise is SL Church. When I sell a cell church, we have a community within the community of praise. And our community is we have weekly meetings ng mga network of leaders every week. So nagkalat po yan dito sa Malabon. Kaya dalangin namin na makasama namin kayo. We invite you sa mga cell group. Please contact us. Chat yung mga primary leaders ng COP. Sabihin nyo, I want to connect sa cell group mo. I want to be connected. Please pray for me. Meron pong mananalangin sa inyo. And we will listen to every detail of mga pinagdadaanan nyo. No? Salamat sa patuloy na paghahayag ng salita ng Diyos, and patuloy namin kayong wini-welcome sa ating gawain sa community of praise. Okay? So meron ho kaming offering. We continue to solicit your donations, your tithes and offering. Alam niyo po, ang right now, wala ho kaming physical gathering because rene-renovate po ang aming church. So meron na ho kami nakuwang new venue, and we are soliciting. We will have a plano ho namin maggawa ng mga raffle for a cause, and also ambassador for our ministry partners. If you want to be partners of our ministry, support our ministry, meron ho kaming ministry partners, and we pray na maging kapartner ho namin kayo sa ministeryong ito of winning soul and making disciple. Alam niyo, ang foundation ng aming church is to disciple of all nation. Kaya if you want to support our ministry, please communicate with us. No? We need all your donations, your tithes and offering para ang gawain ng Diyos ay magpatuloy. So we are praying na itong live streaming ay magiging tuloy-tuloy na sa community of praise. No? And we are praying to buy equipment, no? Cameras, mga lighting equipment, and mga audio, no? Audio equipment para magpatuloy
ang gawain po natin sa live stream. At kasama po niyan ay yung preparation for our venue. Kaya kailangan ho namin ng mga ikapunyo at mga donation at kaloob, no, sa gawain po natin. So, we thank you for sa mga primaries na patuloy na tumataguyod ng gawain ho natin. Isambahayan nila Grace Joaquin, Nestor Joaquin, yung mga cell group nila Brian, ano, at Beng, yung Marvin, Aquino, kay Cindy Magayo,